halos lahat ay konektado sa internet, social media at smartphones. Dumarami rin ang mga banta tulad ng online scams, identity theft, hacking, cyber extortion, and digital fraud. May time ba na naging biktima kayo or someone close to you ng cybercrime or gusto nyong humingi ng tulong sa anti-cybercrime group dahil sa na-experience po ninyo online? Yes, sorry. Ito yung telepono talaga. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat for giving us time, giving time para po sa amin. And I'd like to congratulate yung production po, ang buong team, ang buong cast. Napakaganda. Kinilig ako na napanood ko kanina yung vlog natin. Paano yung kilig? Ganun. Anyway, yes, I personally experienced it noong 2020. Hindi ko makalimutan yun kasi it was January 2020, credit card fraud, it was 60,000. And then, yung wife ko naman 2021, yung ganyang sistema na yung phishing, they text you from a trusted bank or trusted phone number. Tapos para minamadali ka ibigay yung ganyan, you have to transfer money. It was around 230,000. And at the end of the day, we ended up the whole day calling people, going to the police station. We even went to Camp Crame, NBI, and nothing happened. So nung nalaman ko na I'll be doing this, medyo kinilig ulit ako. Kasi bandang huli, at the end of the day, small time pa lang kasi itong scam. Marami pang malalim na, when we talk about cybercrime, mas marami pang malalaking organisasyon abroad. And they target marami talagang tao, hindi lang yung pera, hindi lang yung mga bangko, hindi lang pera natin. It's small time lang tayo. So, yun lang. We personally experienced that. I personally experienced it. And gaya nga ng sinabi kanina ni Direk, mahirap eh. Pinaghirapan natin itong pera. Hindi naman natin ito nananakaw. And we value the money. Huwag tayo magpapaloko. And I guess this is, besides entertainment, ang main purpose of this show is to let the people know, to be aware na mag-iingat tayo. Huwag tayo magpapadala. Marami. Hindi lang dito. Pati sa probinsya, madaling lokohin. Kami nga, naloko eh. Paano pa yung iba? So, ingat po tayo. Magbibigay ng OTP pag hindi natin pinagkakatiwalaan, gut feel natin. Thank you, Sir Dom, Sir Allen. Sinabi mo na lahat ng sasabihin ko. Hello po, maraming salamat po sa pagbigay ng oras. And Team Firewall, congratulations. Napakaganda ng Firewall. So we are so excited. Ako mismo, naranasan ko na-hack yung Facebook ko. That was last month lang. So wala akong pinindot sa cellphone ko, pero ba't na-hack yung phone ko? Yun ang nakakapagtaka. Gano'n sila kagaling, no? Gano'n kagaling yung mga scammers. Yun nga, sabi nga Dom, no? Parang lahat tayo nagpapakahirap magtrabaho, nabubuhay tayo, wala tayong tulog para may mapakain, may uwi sa pamilya, tapos nanakawin lang ng ibang mga scammer. So, di ba? So, this napaka-timely ng show natin, itong Firewall, so, para maging aware yung mga tao. Lalo na pahirap ang buhay ngayon, hindi madaling kumita ng pera. No, yung ibang mga tao, dinanakaw lang nila yung pera ng bayan. Pero tayo, nagpapakahirap tayo. Sumusod tayo sa rules, or law-abiding citizen, tapos nagpapakahirap tayo, pero still, hindi natin alam kung saan napupunta yung mga pera natin, mga taxes natin. So, siguro lahat tong pagdadaan natin ngayon, so sana makabangon pa yung Pilipinas. Itong ating, hindi ko alam kung nawawala ba, o natutulog ba, o nagpapaka na lang yung mga tao sa mundo na di ba? Parang hirap ng ano. Kaya itong Firewall, dito tayo mag-focus. Panoorin natin itong Firewall dahil alam ko maraming makaka-relate dito sa show natin. And congratulations and thank you. Ito, gwapo mo. Same to you, Sir Allen.